Buksan po natin yung ating pong mga Bible sa Luke chapter 24, verse 50 hanggang verse 53. Luke chapter 24, verse 50 hanggang verse 53. Ganito po ang ating mababasa. Pagkatapos, sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betania, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo, paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila, pagkatapos sila'y nagbalik sa Jerusalem, taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at dooy nagpupuri sa Diyos. Mga kapatid, ito po ay continuation pa rin nung ating paggunita sa ating pong Holy Week season. Sineselebrate po natin o malaking selebrasyon para sa atin, sa Christian community sa buong mundo, yung Christmas, yung pagdating ng Panginoong Yesus. Lahat nagse-celebrate, even nga yung hindi Kristiyano eh. Kasi na-avail nila yung holiday pag Christmas. Sineselebrate natin yung Good Friday, ginugunita natin yung kamatayan ni Jesus sa krus. Wala lang eksaktong date, pero sa taon-taon ay binibigyan tayo ng government na i-exercise natin yung tradisyon, yung paggunita natin at pag-aalaala sa hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo. Sa atin nga sa Pilipinas, Thursday pa lang, holiday na. At sineselebrate din natin, at ito'y malaking selebrasyon sa buong mundo, yung Easter Sunday. Ginugunita po natin yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Actually, nawawalan na din ng sense ngayon yung Easter celebration dahil sa ibang paraan nila ito ginugunita. Subalit tayo bilang mga mananampalataya, nananatili pa rin sa atin yung katuruan na kaya merong Easter Sunday dahil inaalala natin na si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. At yun yung pinagmamalaki natin. Yun yung katuparan ng ating pananampalataya na si Jesus mula sa kanyang kamatayan ay muli siyang nabuhay. Pero alam niyo po, merong isang naganap sa buhay ng Panginoong Yesus na kuminsan nane-neglect ng maraming Kristiyano. Ano yun? Ito yung pag-akyat ni Jesus sa langit. Kung inyo pong mapapansin, meron pong sermon ng Easter Sunday. Pero wala po, bihira tayo makarinig ng ascension of Christ. Yung pag-akyat ni Christ sa langit. Ang totoo po, nung binabalangkas ko po ang aking sermon, meron po akong ibang sermon na inihahanda para sa araw na ito. Pero nung sabihin sa akin ni Ma'am Pen, sabi niya, pwede bang sermon mo yung Ascension of Christ? Parang na-curious ako, oo nga. Parang after nung resurrection, walang nagsisermon ng Ascension of Christ. Ano ba nangyari dun sa pag-akyat ni Jesus sa langit? Umakyat na lamang ba siya na ganun na lamang? Natapos dun sa resurrection. So, ito yung nagdala po sa akin na muling tignan ng Biblia, ano ba yung nangyari doon sa pag-akyat ni Jesus sa langit? Natapos po ba doon yung kaganapan ng pagtubos ni Kristo sa atin? Mga kapatid, sa umagang ito, nais ko pong ibahagi sa inyo
ang mga katotohanan doon sa pag-akyat ni Jesus sa langit ayon sa banal na kasulatan. Ayon sa banal na kasulatan. Si Jesus ay nabuhay siya. After resurrection, nabuhay po siya ng 40 days. Sa loob ng 40 araw, ay napakita siya sa kanyang mga alagad. Muli siyang nagturo sa kanyang mga alagad. Pinaalalahanan niya yung kanyang mga alagad kung ano yung halaga ng kanyang muling pagkabuhay. Ang totoo, ni-restore ni Christ sa loob ng 40 araw, ni-restore ni Christ yung kanyang mga alagad. Bakit po? Kasi doon sa panahon ng kanyang kamatayan, nasaan yung kanyang mga alagad? Bumalik sila sa kani-kanya nilang gawain. Muli silang nangisda. Nangawala sila. Pwede nating gamitin yung term na backslider sila noong time na yon. Bakit? Natakot sila. Natakot sila. At doon sa takot nila na pwede silang mamatay noong time na yon, nangawala sila. Pero nandun yung longingness nila kay Christ. Kaya nung muli siyang nabuhay, nagkaroon sila ng panibagong pag-asa na yung Kristo na sinusunod nila ay nabuhay na magmuli at nakasalamuhan niya sila sa pagkain sa araw at gabi at muling tinuruan sila ng Panginoong Hesukristo sa loob ng 40 araw. At dito sa talatang binasa ko sa inyo, ay merong detalyeng sinabi si Lucas, at doon sa Acts chapter 1, dinetail din ito ni Lucas. Pero alam niyo po, ang katotohanan sa buhay ng mga alagad, ayaw nilang pag-usapan yung departation ni Christ. Ayaw nila nun. Kasi bilang mga tao, mahalaga sa kanila na yung leader nila kasama nila. Kaya yung pag-akyat ni Jesus sa langit, ayaw nila nun. Pero ano ang sabi ni Kristo sa kanila? John chapter 16 verse 17. Ang sabi ni Jesus sa kanila, ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko sa inyo, susuguin siya sa inyo. Kaya binigyan ng assurance ng Panginoong Yesus itong mga alagad ng aking pag-alis ay para sa ikabubuti ninyo at hindi ibababa sa inyo ang patnubay ninyo kung hindi ako aalis. Assurance po yun. Katiyakan, comfort para sa mga alagad na yung pag-alis ng Panginoong Yesus ay para sa higit na makabubuti para sa kanyang mga alagad at sa mga sumusunod sa kanya. Dahil hindi ibababa sa kanila yung patnubay hanggat hindi siya umaakyat sa langit. Kaya nga, ang sabi po ng mga talata, binasbasan ng Panginoong Yesus yung kanyang mga alagad, iginawad sa kanila yung basbas. At habang binabasbasan sila, nakikita nila sa kanilang mga mata na siya'y inaakyat sa langit. Maliwanag po ang Biblia tungkol sa bagay na ito. At mababasa nyo din po ito sa Acts chapter 1, kung paano nasaksihan ng kanyang mga alagad yung pag-akyat niya sa langit. Ngayon, ano ang na-accomplish ni Christ pag-akyat niya sa langit? Ano ang naging resulta nito sa buhay ng bawat isa sa atin? Alam niyo po, ang accomplishment ng ating Panginoong Yesus, ito yung divine and final affirmation ng kanyang ministry.
Ano ang naka-accomplish ng ascension of Christ? Nung pag-akyat ni Jesus sa langit. Una, ito ay completion ng kanyang earthly work. Ito ay katapusan, kaganapan ng kanyang ministeryo dito sa lupa. Ang sabi niya sa John chapter 4 verse 34, ang pagkain ko'y ang tuparin, ang kalooban ng nagsugo sa akin at ganapin ang ipinagagawa niya. Tinupad niya, ginanap niya, at itong pag-akyat niya sa langit, ito yung completion ng kabuuan ng kanyang ministeryo dito sa lupa. Kaya nga nung sabihin niya doon sa Luke chapter 19 verse 30, it is finished. Natapos ko, naganap ko yung ipinagagawa sa akin ng aking Ama. Na alam niyo po ba na sa kanyang pag-akyat sa langit, dinala niya yung kanyang dugo. Inoffer niya sa Ama yung kanyang dugo bilang tanda ng katuparan ng kanyang pagdatal dito sa lupa. This is the confirmation of His early ministry. Na siya mismo bilang Diyos na nagkatawang tao, ay muling umakyat sa langit upang ganapin at i-present niya sa God, I am finished. At ginanap ko ang ipinagagawa mo sa akin, and God was satisfied with His ministry. Na-satisfied ang Diyos sa tinupad niyang ministeryo dito sa lupa. Pangalawa, hindi lamang niya tinapos yung kanyang earthly ministry, kundi ito din ang katapusan ng kanyang earthly humiliation. Na-humiliate siya hanggang dun sa kanyang kamatayan sa krus. Kaya nga ang sabi niya sa John chapter 17 verse 5, ang sabi niya ay ganito, kaya Ama, ang sabi niya, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago ba likhain ang sanlibutan. Parang sinasabi niya, ibalik mo sa akin ang karangalang taglay ko mula pa nung likhain ang sanlibutan. Ibig sabihin, nawala yung karangalang yon. Sa paanong paraan? Buksan po natin yung ating Bible sa Philippians chapter 2, verse 8. Philippians chapter 2, verse 8 to 10. Ganito po ang ating mababasa. Na maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya naman, verse 9, nagkaroon ng twist sa verse 9. Pero bago po yung verse 8, tingnan po natin yung verse 7. Ang sabi niya doon, bagkos hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Verse 8, nang maging tao siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. But in verse 9, biglang nag-twist. Ang sabi ng verse 9, kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. Sa Kanyang pag-akyat sa langit, tinapos niya yung Kanyang human humiliation hanggang sa kamatayan sa krus. Kasi yung kamatayan sa krus ay isang uri ng kamatayang walang dangal.
Pero sa kanyang pag-akyat sa langit, ibinalik muli sa kanya yung korona bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Dinala niya, ibinalik sa kanya ng Diyos ulit yung karangalang meron siya bilang hari, bilang Panginoon ng lahat ng Panginoon. At dahil dito, ang sabi, actually ito ay kinote from Isaiah, na ang sabi ng verse 10, anupat ang lahat ng nilalang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikuluhod at sasamba sa Kanya. Sa pag-akyat ni Jesus, tinapos niya yung kadustaan na naranasan niya sa Kanyang pagkakatawang tao. Ibinalik sa Kanya ng Diyos yung karangalan niya bilang hari, bilang Panginoon ng lahat ng Panginoon. Pangatlo, ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay signal na ang Diyos ay isusugo niya ang banal na Espiritu upang maging gabay ng lahat ng mga mananampalataya. Pansinin niyo po yung John chapter 16, verse 17 na binasa ko po sa inyo kanina, na ang sabi niya, ngunit dapat ninyong malaman ng katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Ito ay signal. Yung pag-akyat niya sa langit ay signal na siya, ang banal na Espiritu, ay susuguin niya sa lahat ng mga mananampalataya, lalo na sa kanyang mga alagad, na naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Na siya yung magiging gabay, patnubay, na sa bawat mga mananampalataya, kasama ng bawat mananampalataya. Kung hindi siya umakyat sa langit, walang banal na Espiritu na nananahan sa atin sa panahong ito. Sa kanyang pag-akyat sa langit, isinugo niya ang banal na Espiritu para sa atin. Pangapat, ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay hudyat ng pagpapasa ng responsibilidad ng pangangaral sa kamay ng mga sumusunod sa Kanya. Ano ang sabi ng Biblia sa Acts chapter 1, verse 8? Nais ko pong basahin sa inyo ang talatang ito. Acts chapter 1, verse 8. Ang sabi niya, ngunit bibigyan ko kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Sa kanyang pag-akyat sa langit, ay binigyan ito ng pagkakataon o ipinapasa ni Jesus ang responsibilidad sa lahat ng kanyang mga alagad at sa mga sumusunod sa kanya doon sa pangangaral. Ibinigay niya sa kanilang mga kamay yung pangangaral ng Ebanghelyo hanggang sa ito'y makarating sa dulo ng daigdig. Alam niyo po, yung ating theme sa ating camp, ano yung theme po natin? To make Him known. Nang ibig po sabihin ng tema na ito,
binibigay sa atin, ipinapasa sa atin yung responsibilidad na ipakilala si Kristo sa tao. Meron bang hindi nakakakilala sa Kanya? Wala. Lahat ng tao kilala si Christ. Kahit nga yung mga hindi kumikilala sa Kanya, kilala siya. Pero sa paanong paraan dapat makilala si Kristo, yun yung responsibilidad natin bilang mga mananampalataya. Kung paano natin ipapakilala si Kristo sa iba. Na hindi lang siya dapat makilala, kundi siya ay dapat tinatanggap ng mga tao at gawing Panginoon ng kanilang buhay. Yun yung responsibilidad na nakaatang ngayon sa ating mga balikat. To make Him known. Ipakilala natin si Kristo sa lahat ng tao, hindi lamang makilala sa kaisipan, kundi maranasan siya sa puso ng bawat isa bilang hari, bilang Panginoon na naghahari sa buhay ng lahat ng mga tao. Nasa atin po ngayon yung responsibility. Ibinigay ni Kristo yung responsibility ng pangangaral ng Ebanghelyo sa kanyang pag-akyat sa langit. At panglima, at ito yung hinihintay po natin at kaganapan ng ating pong pananampalataya. Sa John chapter 14, ang sabi po ay ganito, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinasabi ko sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako, ay maipaghahanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Ano yung pangako? Si Jesus, sa pag-akyat niya sa langit, ay meron siyang pangako. Ano yung pangako niya? At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. At ang sabi niya, muli akong babalik. At kung saan ako naroon, ay doon din kayo paroroon. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, nag-start na siyang mag-build ng titirhan ng mga mananampalataya. Amen? Na doon ay walang mataas na gasolina. Doon ay walang mataas na bilihin. Doon ay wala ng problema. Doon ay wala ng sakit na mararanasan ng tao. It's a perfect place para sa ating mga mananampalataya. Kinasasabikan niyo po ba yung araw na yon, mga kapatid? Pangako ni Kristo ito. Ako ay paroroon upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kaya sa pag-akyat niya sa langit, nag-start na si Jesus para i-rebuild yung tahanan para sa kanyang mga anak. At ang sabi niya, muli akong babalik upang kung saan ako naroon, ay doon din kayo paroroon. Mga kapatid, ito yung accomplishment ng ascension ni Christ. Hindi ito para sa Kanya. Ito ang beneficial ng Kanyang pag-akyat sa langit ay para sa ating mga mananampalataya. Na ngayon ay naghihintay tayo sa Kanyang muling pagbabalik. Naghihintay tayo ng kaganapan ng Kanyang muling pagbabalik.
Subalit habang tayo po ay naghihintay dun sa kanyang muling pagbabalik, nasa mga kamay natin yung responsibilidad na ibahagi ang kanyang ebanghelyo sa mga tao. At nasa mga kamay din natin yung responsibilidad na ipamuhay yung kanyang mga salita na itinuturo sa bawat isa sa atin. Nasa ating ding mga kamay yung responsibilidad na mapanatili tayo sa ating pananampalataya anuman ang sapitin ng buhay nating ito. Meron kaming pinanood ni Ma'am Pen isang gabi tungkol sa Second Coming. Yung movie ay ang kanyang stand ay pre-tribulation. Na-rapture yung mga mananampalataya na nasa church, ang malungkot, naiwan yung pastor. Umiyak yung pastor, nandun siya sa pulpito niya. Iyak siya ng iyak. Binabato-bato niya yung altar. Kasi nawala lahat ng miyembro niya. Siya lang mag-isang naiwan. Doon sa movie, pinortray na yung mga naiwan, meron pa siyang pag-asa. Na yung mga naiwan ay kailangan pa nilang magsumikap sa kanilang buhay espiritual. May mga sumampalataya pa rin. Yung mga nag-backslide, tumalikod, naalala nila yung turo ng kanyang asawa, yung turo ng kanyang anak, yung turo ng kanyang mga magulang, na binaliwala niya. Pero nung nagkaroon ng rapture, kasi wala na kumbaga, ang maghahari na yung one government, one currency. Yun yung pinortray ng movie. Na kailangan ma-eliminate ang mga Kristiyano para magkaroon ng pagkakaisa ang buong mundo. Para ma-achieve yung one government and one currency. One nation. Iisa na lang ang nagli-lead sa buong mundo. Yun yung pinortray ng movie. Yung mga Kristiyano na nanatili sa kanilang pananampalataya, hinuhuli sila, pinapatay sila. At may mga nahuli na nag-stand sila, tatatakan sila. Pag wala kang tatak, hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng maka-access sa lahat ng mga tindahan pag wala kang tatak. Hinuli sila, pero merong mga Kristiyano doon sa mga nahuli na lumalabas at meron ng tatak. Walang access. Pero merong isang nanindigan. Nag-pray siya bago siya ipasok doon sa chamber. Kasi yun yung final decision mo eh. Kung pipili ka, tatak o pugot ulo. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Pero nag-stand siya. Bago siya pumasok at bago siya pumasok doon sa chamber, nag-pray siya. Nabigyan siya ng courage ng Lord na manindigan siya na hindi niya itatakwil yung kanyang pananampalataya. Paulit-ulit siyang tinatanong kung tatalikuran niya ba yung Kristo niya o tatatakan siya. Nanindigan siya hanggang kamatayan. Na mananatili siyang tapat sa kanyang pananampalataya hanggang sa kanyang kamatayan. Mga kapatid, hindi natin alam. Wala tayong stand kung pre-trib ba, mid-trib ba, post-trib ba. Pero ang sigurado, may tribulation. Ang tinitignan ko dun sa movie, paano ka magtatagumpay kung walang, kumbaga, may mga Kristiyano pang nananalangin nung time na yun. Kaya si Christ, meron pa siyang hold dun sa mga mananampalataya.
Pero parang kung wala na. Darating tayo sa ganung senaryo ng buhay natin. Because it says in the Bible, anong gagawin natin? Nung pinanonood ko yung movie na yon, parang andaling, sa akin, personal, na perception ko dun sa movie. Kasi yung kitilan ka ng buhay, saglit lang yun eh. Papatayin ka din naman eh, sa ayaw at sa gusto mo eh. Kasi nasa senaryo ka na mahirap yung sitwasyon. Mga kapatid, sinasabi ko to sa inyo para ihanda natin yung sarili natin. Na si Kristo sa kanyang pag-akyat sa langit, nangako siya na muli siyang babalik upang kuhanin yung mga mananampalatayang nanatiling tapat sa kanilang pananampalataya hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. I-fulfill po niya yung kanyang pangako. Na ang sabi niya, kung nasaan ako naroon, ay doon din kayo paroroon. Pangako po ito na hinihintay ng bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo. Mga kapatid, ang pag-akyat ng ating Panginoong Yesus sa langit ay hudyat na tinapos niya ang kanyang ministeryo dito sa lupa at dalhin ang kanyang dugo at inihain sa Ama upang ang ating mga pagkakasala ay mapatawad at magkaroon tayo ng access sa Panginoon. Ang kanyang pag-akyat sa langit ay tinapos niya yung kadustaan ng kanyang naranasan dito sa lupa. At muling ibalik sa kanya yung korona ng pagiging hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Na kaya tayo sumasamba, nagpupuri dahil sa pagkilala natin na ang Kristo na sinasampalatayanan natin ay hari ng mga hari at Panginoon ng lahat ng Panginoon. Ang kanyang pag-akyat sa langit ay hudyat na ibinibigay sa atin yung responsibilidad bilang mga mananampalataya na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao at dalhin sila sa pagkakilala sa Kanya. Kanyang pag-akyat sa langit ay daan para tayo din, kung nasan siya naroroon, ay doon din tayo paroroon na hinihintay natin ang kaganapan ng pangako na yon ni Kristo sa ating buhay. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pribilehyo na maging anak mo. Sa pribilehyo, Panginoon, ng paghahandog ng iyong buhay para sa aming mga kasalanan. Sa pribilehyo, Panginoon, na ang aming Diyos na sinasampalatayanan ay hari ng mga hari at Panginoon ng lahat ng Panginoon. At dahil dito, Panginoon, kami ay maninikluhod sa iyo bilang Ama. Panginoon, sa umagang ito, nakikita niyo po ang laman ng aming mga puso. Nakikita niyo ang aming buhay. Nararamdaman niyo din po kung ano ang aming pakiramdam. Muli kaming naghihintay sa iyong muling pagbabalik. Pagkalooban mo kami, Panginoon, ng matatag na pananampalataya
na masurpas namin ang lahat ng mga hirap na maaari po namin pagdanasan. At maranasan namin, Panginoon, na sa araw-araw ng aming pong buhay, magkaroon kami ng desire na maibahagi ka namin sa aming kapwa, sa mga tao na aming nakakasalamuha. At turuan mo kami, Panginoon, na patuloy na maging matatag ang aming pong pananampalataya sa iyo. At hinihintay namin ang kaganapan nito sa iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.